Len, shout out ang imo nga Balensyana, yung luto ko na kay wala na ko buwas time kay Ma'am Ninda ako sang amon nga pagkaon. So pagbugnawon ko lang to siya tapos takpan kag isulod sa ref para sa Sunday morning palabasin ko at initin. So dire ko na lang siya ginbutang kay para pag nag-init ako kasya sa aming microwave kasi pag dako ang sudlan ko, pag dako ang container ang sudlan ko, hindi makaigo ti ari insakto gid sa amon microwave para hindi ko na siya ilipat-lipat kung mag-init ako, di ba? Hi guys, welcome back sa ating channel. So for today's vlog, prepare ako ng lulutuin ko para bukas, Sabado, kasi dadalhin ko to sa Sunday. So, syempre, bago natin dalhin sa Sunday, initin na lang natin para mabilis. Dahil nga, syempre, mapupunta pa kami, magsisimba pa kami, so pagbalik ko, saka ko na lang initin. At syempre, pag nainit na, diretso alis na. So guys, anong lulutuin natin for today's video is, syempre as usual, dahil dadalhin ko to sa birthday ni Jeline, magluluto ako ng Balensyana at pork inihaw at bangus na inihaw. So yung bangus, na-ready ko na yun guys, kasi nung bumili ako ng bangus, nilinis ko na lang kaagad kasi alangan naman ibalik ko sa freezer. At syempre, pag binalik ko sa freezer, i-defrost ko na naman ulit. So, hassle. So, ang ginawa ko, nilinisan ko na at tinimplahan. So, minarinate ko na at nilagay ko lang sa frozen para syempre, bukas ng umaga, pagising ko, ilalabas ko para ma-defrost siya hanggang sa hapon, di ba? So, kasi syempre frozen yun. So, matigas. So, kailangan natin i-defrost ng maaga para sa hapon, pag nag-grill tayo, pag nag-ihaw tayo is, ano na siya, ano na yung ice. And then, ngayon is magtitimpla ako ng pork belly, pork chop. Pork chop sana ang bibilin ko guys. Kaya lang, ang ninipis lang hiwa. Tapos, ano tawag dito? Ang kunti lang ng laman, mostly buto. And then, ang mahal pa pala dito. Mahal dito guys ng pork chop compare sa pork belly. So, mas itong pork belly, mas okay siya kasi may laman, may taba. Kahit na walang, ano tawag dun, walang bones or walang buto-buto. So, okay na to guys kasi syempre gano'n naman ang iba, diba? Pag nag-iihaw, gano'n naman iniihaw nila. And then, ngayon, magtitimpla rin ako guys ng Balensyana. So, ano ko na ngayon ang Balensyana guys. Kasi mamayang gabi, lutuin ko na. Syempre, ang Balensyana, pwede naman yan mainit. So, nagtatagal naman yan sa rep. Pag naluto yan, nagtatagal sa rep 1 week. 5 days to 1 week. So, luluto na ako mamaya ng Balensyana dahil alam nyo na, bukas ng umaga, wala na ako, busy na ako kasi guys, maglalaba pa ako, maglilinis dito, tapos pupunta pa ako ng palengke kasi mamalingki ako Sabado kasi bukas. So, namamalingki ako para dito sa bahay namin. And then, sa tanghali guys, magluluto pa ako ng tanghalian namin hanggang hapunan na yon. So, syempre, busy na ako at syempre, sa hapon, mga 5 o'clock or 6, or pagkatapos maghapunan namin, kasi maaga naman naghahapunan yung amo ko. So, siguro pagkatapos ng hapunan ng amo ko, saka ko lang iihaw tong ating bangus at pork chop. Para siyempre, preserve, anong tawag doon? May ano pa siya, hindi masyadong makunat ang pork sa Sunday ng umaga pag ininit natin. Kasi mostly kasi mas maganda sana pag bagong ihaw. Hindi ko naman pwedeng ihawin na Sunday kasi nga aalis kami ng umaga, magsisimba kami. Pagbalik namin, 9 o'clock na. So, mag-aayos pa ako ng dadalhin ko, mag-iinit pa ako ng Balensyana, ng inihaw ko na bangus. So, yun. Wala nang time guys kasi syempre aalis din ako
pupunta na ako dun sa kung saan ang venue ng birthday ni Jeline. At saka syempre, magpapaano pa ako sa mga amo ko magpapakain. So, wala nang oras. So, siguro, ang gagawin ko na lang, iihaw ko sa bukas ng gabi yung pork chop. And then, pag naihaw ko na, tawag dito, pag naihaw ko na guys, ikikip ko lang sa freezer, ay sa chiller. Then, paggising ko ng umaga, 5:30, ilalabas ko para pagbalik namin ng 9 o'clock, iinit ko na lang sa microwave. O see, di ba? So, ngayon, ito guys, papakita ko sa inyo yung ating lulutuin. Shoutout dyan sa my birthday kay Jillian. Kasi birthday ni Jillian sa Sunday, May 26 talaga yung birthday niya, kaya yun, nagluto niya ako nito. So, ito, papakita ko lang sa inyo ang ating pork na titimplahan. So, ito guys, ang ating pork belly. So, 6 na piraso to, 6 na hiwa to guys. Hindi naman masyadong malaki. So, mahal dito ng pork. So, nasa $18 to yung isang kilo to siya, $18 to lahat. So, titimplahan ko na siya at syempre, ito na yung ating kalamansi. So, dadagdagan ko yan dito guys. Ito. Kasi, ang kalahati nito babaunin ko, dadalhin ko sa aming sausawan. Sa pork, di ba? Inihaw ang ating, di ba? Pwede yan. Magsawsaw tayo. Yung sausawan. So, ito, may sili na ako. Bumili na ako ng sili. At itong ating capsicum, bumili na ako para sa ating Balenciana. So, ito naman ang liver. Ito yon ang ating pangsahog sa Balenciana. At meron tayong, tawag dito, kamatis. Ihalo ko yan sa sibuyas. Hiwa-hiwain ko na. Saka magdadala ko ng kalamansi para doon ko na timplahan. Kasi pag hinalo mo na to, so guys, baka matapon pa baka pang sauce niya matapon sa sa bag or sa paper bag na lalagyan natin ito. So, ayun, maghiwa muna natin, pagpatuloy natin paghiwa nito guys ng kalamansi at natin, i-marinate ang baboy. Ay, ito pala yung powder natin guys. Ito, bumili ako ng white pepper. And then, itong, mas masarap pag merong ganito guys, garlic powder. And then, meron tayo ditong oyster sauce, dark soy sauce, light soy sauce. So, parang pareho lang sila guys, pero light to siya. Light ang nakalagay. Ito, dark. So, meron tayong asin, meron din tayong, kunti na lang pala natira ng ng chicken granules ko. So, bibili na lang ako bukas. Para pag nagluto ako may pang tayo. So, ito yung glutinous rice natin. So, meron pa dito guys. Nabili ko na to ng 1 linggo. So, 1 kilo, mahigit 1 kilo to guys. So, dagdagan ko na lang. Gawin kong 2 kilo ang ating lulutuin na Balenciana para marami at para lahat makakain, di ba? So, ayan. Pagpakita ko lang sa inyo saglit yung ating na-redeem bang. Na nga guys, dito na tayo ngayon sa ating imamarinate na pork. So, ito na yung pork natin. Nilipat ko na siya dito para mailagay natin mamaya sa ref. Ganito na siya. Dito na lang. Kasi wala na akong paglagyan. So, by the way guys, ito pala, meron din akong ketchup. Ilalagay natin dito sa ating marinated na pork. Sa ating i-marinate. At saka itong ating soda or ang ating Sprite. At ito na yung kalamansi natin. So, let's start now. Mag-gloves lang ako kasi syempre, maano to yung ating, tawag dito. Maano yung ating kamay mamaya sa mga soy sauce. So, ito na yung ating isang gloves lang ang gamitin ko guys kasi ang kanang kamay ko lang naman ang maghahalo. Magsisimula na tayo dito sa ating kalamansi. Siguro mga ilang pirasong kalamansi ang gagamitin natin dito, mga 10. 10. Kasi maliliit or mga 26 piraso siguro.
So, binibilang ko guys kung paano ang mailalagay natin dito. Ang liliit kasi ng kalamansi na nabili ko. Wala naman medyo malaki-laki doon. Ganito talaga pag murang bilhin mo. So, medyo ang quality niya hindi ganun kaganda. Charot. Wala naman kasi mapagpipilian doon guys. Pare-pareho naman ang binta nila, ang liliit. Siguro maliit ngayon ang sa market. Yung nagbibenta siguro yung harvest nila hindi ganun kalalaki, di ba? So, nasa 12 pieces na ang ating nailagay guys. Pero di bali, ubusin ko na lang siguro to kasi ang liliit talaga. At saka, bukas, pag namalingki ako, bibili na lang ako ulit para dalhin ko sa Sunday. Para ilagay namin sa aming sausawan. Bawal ako nitong kumain ng pork guys. Pero di bali, kunti-kunti lang pwede na yun. Para makatikim ng handa ni Jelen. Happy birthday pala, Jelen. Sana mabusog mo kami sa handa mo. Charot. Pagkatapos nito guys, ang birthday ni Jelen, syempre, may take out kami. I-take out namin yung aming dalang pagkain. So, yung iba kasi guys, magdadala din naman daw. So, hindi lang naman ako magdadala at magluluto. And then, tapos na guys, diba? So, ilalagay natin tong ating Sprite. Ano to? Ilang ml to? 370 ml. Iwan kung ilang ml to, basta yun. So, ilagay natin guys, isang ganyan lang. Tapos, syempre, ang ating soy sauce. Tansya na lang to guys. Soy sauce, hindi pala to soy sauce. Ketchup. And then, syempre, ang ating light soy sauce. So, ito, timplahin na, ano natin to guys, kasi syempre naman, alangan naman na iubos natin to, wala na tayong magamit dito. So, isang spoon, at saka itong ating, ano tawag dito, light soy sauce. So, ayan. And then, ang ating oyster sauce, para mas lalong masarap. Ito nakakabuisit ito sa oyster sauce naman guys. Parang ayaw lumabas. Okay na yan guys kahit konti lang kasi may tuyo naman. At syempre yung ating asin. Ayan ang ating asin. So siguro ganito lang oh. Ang ganyan lang. Lagyan lang natin mamaya ng sukal. Para mabalance ang kanyang ano tawag dito? Lasa. At syempre, itong ating, ano tawag dito? Garlic powder. Hindi pa pala ako nakahiwa ng garlic ko guys. So, kukuha na lang ako dun sa rep kasi may ginawa na ako dun kagabi. Ano tawag dito? Yung chinapper ko. Nag-chop ako kasi ng garlic kagabi sa chopper. Sa aking electric chopper. Charot. So, ayan. Ito yung aking powder. So, maglalagay tayo ng powder. So, ayan. At syempre, ang ating white pepper. White pepper to ang ginagamit ko. Dahil, alam niyo ba kung bakit? Masyadong matapang ang black pepper powder. Yung crush niya. Masyadong matapang. So, ayan. Alam niyo, yan ang gusto ng amo ko. Ang mild lang. Kasi pag matapang guys, parang hindi na nila makakain. Kasi yun nilalagay nila yan sa egg pouch, yung pakuluan mo ilagay mo sa mainit na tubig yung yung itlog. So, nilalagay nila yung half cook na itlog, parang ganun. So, naglagay tayo ng asukal, isang kutsara. Tama na siguro yan. Kasi may Sprite naman, matamis naman tong Sprite. So, ayan. So, ihaluin na natin to guys. Para mamarinate natin. Mayroong laman. Ay, padikit. So, ayun, haluin natin to sa ating kamay.
Ayan. So, mas masarap talaga guys pag may black paper, no? Meron wala tayong black paper. White paper yon ang nilagay ko. So, maglalagay ako ng bawang guys na dinikdik. Sabi na dinikdik guys, ilalagay ko lang dito. Kunti lang siguro. Ayan, tama na yan. May garlic powder naman siya. Para lang may ano siya. Tidbits, charot. So, yung nakita nyo ba guys, yung ating ano, hindi masyadong mapula. Yung ating sauce o ang ating nilagay. So, dahil yan sa Sprite. So, tikman natin guys kung anong lasa nito ng ating marinate, kung maalat ba o matamis. Medyo ano siya guys, medyo maasim-asim na manamis-namis. So, dagdagan natin ng asin para mag-balance siya. At saka dagdagan natin ng tuyo or ang dark soy sauce. Ayan. Pag naluto to siya guys, kunti lang to kasi syempre mag-aano naman to, mag-a-adjust. Anong tawag doon? Liliit ang mga ano nito, laman. Kasi syempre natanggal na yung mantika dito. So ayan, tapos na yan guys. Tama na yan. Ilagyan ko ng cling film or wrap para ilagay natin sa rep. Kain na natin ating Valenciana. So, titimplahan natin to, ibabad pala sa turmeric powder at saka sa asin. So, ito na yung ating lagayan. Nilipat ko na yung ang pork na i-grilled natin kasi nga, pwede natin itong gamitin dito. So, ito yung ating glutinous rice. 1 kilo to siya guys. So, susukatin natin to dito sa cup kung ilang cup ang meron sa 1 kilo. Kasi ito, 8 cups to siya. So, sabi naman, ang 8 cups is 1 kilo din. So, let's say, kung pareho sila na 8 cup ang 1 kilo. Ito kasi guys, binili ko to sa Shingshong. So, yung mga malagkit nila dito, hindi masyadong malagkit o mapilit, ganun. So, ito, binili ko to kasi sa Lucky Plaza. So, nagbabaka sakali ako na baka ito ay galing sa Pilipinas. So, ngayon guys, ito try ko na lang ipaghalo silang dalawa. Para syempre, kung sakaling hindi ito siya malagkit o hindi siya mapilit na bigas. So, at least meron tayong ano nito. Pero iwan ko lang, hindi ako sure kung galing Pilipinas tong bigas na to, yung malagkit na to guys. Kasi syempre, baka dito lang nila binili at nirepack lang, diba? So, try natin sukatin. Ano pa sobra? So, 1, 2, 3, 4, 5. Oops. 6. So, mga 6 lang siya guys at kalahati. So, dagdagan natin dito. Kasi, gawin ko siya guys. So, yung 1 kilo nila is 6 at kalahati. So, ito ay 8. So, bawasan natin guys. Kasi gusto ko 2 kilo lang ang ating lutuin. So, 6. 7. 8. 9. 10. Ito na lang guys, gagawin ko, 1 at kalahati. 1 kilo at kalahati, kasi medyo marami na. O diba, marami na siya guys. So, bawasan ko na lang guys. Binawasan ko lang ito, ng 4 na scoop. 4 na cup. Kasi ito, diba, 6.5. So, bali, dinagdagan ko pala ng 3.5 para maging 10 cups ito. So, tama na yan guys, kasi, bali, ang pinalabas na nito guys is 1 kilo and
1.5, 1.5, parang ganun. Kasi di ba ang isang kilo 6 lang, 6.5. So ang kalahati ng isang kilo is, ang kalahati ng 6 is 3. So yun, isang kilo at kalahati lang. Hindi na 2 kilo kasi madami na guys. Oh. Ang masakit sa balikat, ihalo-halo. Halo-haloin mo guys, masakit sa balikat. Ah, di ba? So hugasan ko muna to siya guys. Ito na guys yung ating glutinous rice o yung malagkit natin. So binabad ko muna dito sa may bowl. So nilagyan ko to ng turmeric powder at saka asin. So ibabad natin mga 1 oras bago natin lutuin. So for the meantime, hihiwa muna ako nitong bell pepper. Ipiprepare ko muna ang ating igigisang pork and liver. So, yun guys. Guys, start na tayo ng ating bolognesiana. Mag-gisa-gisa. Gisa muna natin ang ating sahog. So, dyan lang muna kayo. At ako'y mag-gigisa. So, una nating ilagay guys, itong ating butter. So, medyo nasunog. Lagyan natin ng mantika guys. Kasi need ang maraming oil nito. Para maano yung butter. Nasunog na yung butter natin pero okay lang yan guys. So, ilagay natin tong ating bawang at sibuyas. Masyadong mainit ang kawali ko kaya ganyan guys. Pero okay lang yan. Naglalagay din naman, mawawala naman yan pag nilagay na natin yung ating bigas. Kita niyo ba? Ang bango. Hindi ako nakabili ng dahon ng saging guys dahil walang mabilhan. Sarado na ang palengke. Dito guys ang palengke, pag tanghapon, sarado. Umaga lang sila bukas. Kaya kung gusto mong bumili, dapat maaga ka. So, pwede na yan. Ayan, lagay na natin itong ating, natimplahan ko na ito sa guys. Ang ating, tawag dito, atay at saka pork. So, lagyan natin ng asin. Kasi walang lasa. At syempre, ang ating pampalasa. Iinit pa pala ako guys ng tubig para ilagay natin dito. Naglit lang kasi nagano muna tayo guys. Nagkainit pala ng tubig. So,
So, ilagay ko to muna guys para maano to siya, magisa-gisa kunti. Tapos, kunin ko na lang. Kunin ko na lang pag medyo na ano na siya. Takpan muna natin guys. Oh, wala pang tubig na. Malayo ang ano niya. So, ayan. Ihalo ko na lang para isang lutuan na lang. So, lagyan na natin guys ng tubig para maano yung lumambot yung baboy. So, pakuluan natin ng mga 2 minutes lang. Tapos, ilagay natin yung ating bigas. So, ayan. Kumukulo na siya. So, ilagay na natin tong ating bigas. Haluin ko muna guys. Hindi ko na ipapakita kasi nakita niyo naman to kanina. So, haluin natin. So, lagay natin dahan-dahan para maluto siya. Charot. Para hindi siya mabigla. Yan. Ayan siya. Lagay na natin ng konti-unti. Ito na siya guys, ang ating bigas. So, hayaan lang natin siya dito hanggang sa maluto. Sisip-sipin pa ng bigas yan yung ang tubig niya. So, tamang-tama lang yan siguro. Makakaluto na yan siguro sa kanya. Pero pag hindi pa, so dagdag lang tayo ng konti-konti. Kasi pag nasobra ng tubig to guys, hindi masarap at hindi maganda. Pero halo-haloin natin kasi siyempre alam niyo na baka dumikit sa baba niya dito. So, ayan. Hayaan muna natin dyan ng mga 5 to 10 minutes. 5 minutes, every 5 minutes, natin haluin. Kasi, ito guys, ang ginagawa ko is yung mano-mano. Hindi, yung iba kasi sinasaing na nila diretso yan. So, takpan ko lang siya muna guys. Supposed to be may dahon pa to ng saging, kaya lang wala akong manabili. So, sorry na lang. So guys, ito na yung ating provinciana. So mga 3 beses ko na to siyang binaliktad every 5 minutes. So medyo dumikit na siya sa kawali kasi nga, siyempre alam niyo naman, hindi ito ang kawali. Hindi, tawag dito, parang aluminum siya. Ayan o, nangamoy na. See? So,
ito, nasa medium heat lang tong ano ko, ang apoy. Ayan, nasa medium heat lang siya. So, medyo luto na yung iba. Tikman natin. May lasa siya guys, pero konti lang. Dagdagan ko lang siya ng asin. Kasi, para hindi siya pag lumamig, hindi siya matabang. And then, itong butter ko kasi guys, hindi ko siya salted. Unsalted siya. Kaya, anong tawag dito guys? Hindi siya nakadagdag ng sa Valenciana. Sa bigas natin. Hindi siya nakapapadagdag ng alat. Kasi unsalted nga, diba? So, dinadagdagan ko lang siya guys na tubig para hindi siya masyadong mabatok o masunog. Ang hirap kasi ibalik ta rin ang tingnan nyo kasi siyempre maliit tayo. Dapat nasa na space tayo, nasa malaki para may pwersang maghalo. Charot. Saka tingnan nyo naman ang panghalo kung liit. So, lagyan ko konti ng tubig guys para hindi siya masyadong madikit sa baba. Ay, para yung iba, para pantay-pantay sila. Okay lang yan kasi siyempre hindi naman tayo expert magluto ng ganito. So, mga 30 minutes siya guys, luto or 35 minutes, luto na to siya. Mga 10 minutes na lang. 10 minutes na lang to guys, luto na kasi isinalang ko to before 5 o'clock. So, 4:55 ata or 4:50. So, pwede na natin itong ilagay ang ating raisin, at siyang lanchong or Chinese sausage. At wala tayong hotdog, yan ang aking nilagay guys. At saka yung green peas. Tama, green peas. So, haluin lang natin siya ng maigi para magkalat. Nagpapawisan ako guys. Nagpapawisan na tayo. Tingnan nyo. Dinikit. Masarap tong ang dukot niya guys. Tingnan nyo kung anong dukot. So, ibalik natin guys. Aray, mainit. Ibalik natin ang takip. Tapos, buksan naman natin after 5 minutes. Kasi tingnan nyo, may pumuputi-puti pa siya. Ibig sabihin yung iba, hilaw pa yan. Nilalagyan ko ng tubig guys para hindi siya masyadong madikit sa kawali. O, diba? So, balik natin. After 5 minutes, tingnan natin. So, yan guys. Ito na ang ating pang ilang bisis ko na to. Hindi ko na mabilang kung ilang bisis ko na siya binabaliktad-baliktad. So, lagyan natin ulit ng butter guys. Nilalagyan ko siya ng butter guys para hindi siya mag-dry. Isang buong butter to guys ang nilagay ko pero hindi ko nilagay ng isahan lang. Paunti-unti lang. Ang una nung kaninang pag-isa ko. Tapos ilagay na natin to guys yung ating bell pepper kasi isang na lang to guys. Pa-in na lang natin sa maapoy tapos luto na to siya. Kasi malambot na lahat. Tinikman ko na siya, wala na siyang matigas-tigas. Anong tawag doon? So, medyo malaki ang ating hiwa. Pero okay lang yan, guys. Ganda nga yan eh. May palamuti. Palamuti sa ating Valenciana. So, iubos na lang natin to guys, ang ating butter. Kasi last na to na last na to na halo natin. Kasi, yan na. Ipaano na lang natin.
painin sa kunting apoy. Tapos, luto na. So, inabot siya ng mga 40 minutes. Inabot siya guys ng mga 40 minutes ang ating cooking time. Siyempre, ang preparation natin is nasa 30 minutes din. So, overall is 1 hour and 20 minutes or 10 minutes. Tikman natin yung atay. Ayan, malambot. Hindi masyadong matigas. Ayan. Unahin natin ito guys para ano siya. Dagdagan ko na lang pasas siguro guys kasi ang nabili kong pasas medyo maliliit. Marami pa naman dun. Dagdagan ko muna para mas masarap guys pag maraming mga pasas. So yon, in lang natin muna yan dyan guys hanggang mga 10 to 15 minutes na in. Luto na yan. Pwede ko na ilagay sa lagayan natin. Tada! Tapos na luto na yung ating bolognese.